Ito ang balita ngayon. Viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos ipakontempt sa Kongreso at i-extend pa ang contempt order ng 10 araw ng Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Zuleika Lopez, Senator Robin Padilla kumilos na at walang pagdadalawang isip na nilantad sa publiko ang kanyang naging saloobin. Baho di umano ni ACT Teacher Party List Representative Franz Castro umaalingasaw na sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos inaprubahan ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang naging motion ni ACT Teacher Party List Representative Franz Castro na i-extend ang detention order ng 10 araw imbes na 5 araw ang Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Zuleika Lopez na kasalukuyang nagpapagaling sa iniinda nitong sakit. Kaya naman Senator Ben Padilla hindi na nakapagpigil pa at nagsalita na tila sinampal ng buong katotohanan ng Kongreso sa labis na pagkadismaya dahil sa mga ginagawang kalokohan di umano ng ilang mambabatas sa Kongreso, lalong-lalo na ang ACT Teacher Party List Representative na si Franz Castro na tila sinampal ng buong katotohanan. Banat pa ni Senator Ben Padilla sa kanyang social media account, and I quote, "Kakusa ko ito sa usapin ng convicted. Di ko talaga mapaniwalaan na ang isang lumaban sa mga terop makakaliwa at naging vice presidente pa na may napakalaking boto ay dumaraan sa panggigipit ng isang kriminal at di umano'y naging kasapi ng nasabing kalaban ng gobyerno. Nangyayari na ito sa harap ko. Hindi pa rin ako makapaniwala. Napapanood ko pero para lamang akong namamalikmata. Naririnig ko pero para akong nabibingi. Pinipilit kong mawala sa harapan ko o gumising. Baka isa lamang itong bangungot. Nakakalungkot ang nangyayaring ito sa usapin ng ating mga panalo laban sa mga kalaban ng bayan." Dagdag pa nito, nananawagan ng Mindanao Indigenous People Council of Elders and Leaders sa pamunuan ng kapulungan ng mga kinatawan na agad na patalsikin ang isang nahatulang kriminal sa kanilang hanay. Si Congressman Franz Castro ay hinatulan ng pang-aabuso sa 14 na batang katutubo at sadyang inilagay ang buhay ng mga bata sa lubos na panganib. Naging mahigpit na kalaban na makakaliwang tero ang NTF-ELCAC si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang patron nitong task force na ito, at ang pangalawang Pangulo, ang kanyang anak Ginang Inday Sara Duterte, ang nagmana nito at tumayong patron hanggang siya ay nagbitiw. Isang convicted sa krimen na may kinalaman sa pang-aabuso ng mga bata na siya namang binibigyan ng pag-aalaga at proteksyon ng pangalawang Pangulo. Diba conflict of interest? Unquote. Ibalita ko sa inyo yung pagpapatanggal kay BP Sara. President Sara Duterte sa pwesto matapos sa mga umano'y pagbabanta niya kay Pangulong Marcos. Pwede rin daw madisbar ang bise dahil sa inasal nito. Nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Tator. Planchado na raw ang impeachment complaint na ihahain. Yung planchado na raw ang impeachment complaint kay BP Sara. Sige, ihain nyo yung impeachment. Naghahanda na po ang taong bayan. Hindi po namin iiwanan si BP Sara. Ipagtatanggol siya ng Pilipinas. Definitely mahal ng tao ang Duterte. Kahit nga yung dating galit sa mga Duterte, ngayon mahal na ang Duterte. Bakit? Epektibo po ang naging leadership ni PRRD, epektibo po ang leadership ni BP Sara. Ng grupong Bagong Alyansang Makabayan laban kay... Ito na, sisimulan na ang pagpapatanggal kay BP Sara. Talagang itong week na ito, ako, request ko sa inyo, tumutok po tayo sa balita. Huwag lang sa mainstream, pati sa mga vloggers. Bakit kanyo? Tumutok po kayo sa SMNI, tumutok kayo sa Banateros, at tumutok din po kayo sa mga vloggers. This will be crucial. Sabay-sabay po ito, yung rally sa veterans and then yung impeachment case ni BP Sara. Tapos may hearing pa. Gigisahin, gigipitin, ito si Lopez.
Papayagan ba natin? Kay Vice President Sara Duterte. Kasunod yan ang naging pahayag ni VP Sara na sakaling may masamang mangyari sa kanya, may inatasan na umano siyang patayin si Pangulong Bongbong Marcos, ang First Lady Liza Araneta Marcos at si House Speaker Martin Naks! Romualdez. Dahil dyan, sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na target ng maihain ang Alam mo, ako sa inyo ha, kung gagamit lang din kayo na maghahain ng impeachment, etong dalawang ito ang walang credibility. Wala pong credibility. Bakit dito pa kayo kumapit? May kaso ito. Basang-basa. May mga kaso ito. Lalo na ito si Castro, convicted child abuser po ito. Oh. reklamo bago matapos ang taon. Hinog na talaga yung impeachment complaint. No, eto titignan natin. Oy, ayusin mo yung makeup mo ha, para kang ano. Oh, para ka ililibing. Nag-makeup siya, medyo iba itsura niya ngayon, pero ayusin mo, parang ano eh. Parang sa punerarya ka nag-makeup. Sa mga susunod na araw, ano yung magiging decision ng people's organizations? Unang umugong ang impeachment complaint laban kay VP Sara dahil sa hindi pa rin maipaliwanag na pagwawaldas Umugong lang, pero ngayon kasado na. Oh. ng milyon-milyon niya. Kung mainit ang politika ngayong linggong ito, ay, nako. Umiinit na. Ito na ang pagtutuos. Ito na ang pagtutuos ng mga katulad nating mga DDS at ang mga ayaw at galit sa abusado versus doon sa mga bangag. Pati rally yan, maglalaban na po yan. Kaya kailangan handa po tayo. Confidential funds. Ngayon, mas lumakas pa ang panawagan dahil umano sa pagbabanta nito sa buhay ng Pangulo. Hindi niya Para kay binantaan dating si Senador Laila de Marcos. Lima, bukod sa impeachment, pwede ring ireklamo ng iba't ibang criminal charges ang bise dahil sa ginawa umanong pagbabanta kay PBBM. Kabilang dyan ang grave threat, illegal utterances, cybercrime at libel kung hindi niya mapatunayan ang mga paratang laban sa Pangulo. Threatening. Di ba mga dilawang kayo? Hindi. Kinain ninyo, suka ninyo? Bigla kayo makamarcos ngayon? A sitting president is a serious matter. Abogado ka, hindi naman ganun ang ibig sabihin. Nagbobobobohan ka ba, De Lima, o bobo kang talaga? Sabi niya, kung mamamatay ako, papatayin. So inaamin ba ni Marcos na papatayin niya si BP Sara? Bobo rin. Nagbobobobohan ka? Walang threat doon. Sabi nga niya, kung ako'y mamamatay. Ibig sabihin, pinapatay siya ni Marcos. So inaamin mo, De Lima, parang nagbago ka ng tono ngayon ha? Maka-Marcos na lahat kayo? Hindi lang yan grave threat. Opo. Pero kung meron bawa design to be able to, kung may criminal design na mag-incite ng sedisyon, ay pwede rin inciting to sedition. Ang pinakamalala, posibleng makasuhan pa raw si VP Sara ng attempted murder. Ayon sa dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines na si Egon Cayosa, pwede ring mapadisbar si VP Sara. Kung naagrabyado ka, feeling mo may pag-attempt o mayroong gustong patayin ka o due process of law, kasuhan mo. Hindi mangontrata ka ng papatay. Hindi niya sinabing mangungontra siya ng papatay siya. Kung mamatay siya, ibig sabihin consummated na yung threat sa kanya ni Marcos. Attorney ka ba? Tanong ko, consummated na ba ang pagpatay kay BP Sara? So hindi niya kinukontra na papatayin din niya si Marcos. Ang sinasabi kasi nito, ay para hindi ako mapatay ni Marcos, papatayin ko siya. Hindi po. Pag consummated na. Ibig sabihin, pag napatay siya. Yung sinasabi nyo, yan ay pag-amin na talagang gusto siyang patayin ni Marcos, ni Liza, at ni Martin. Papatay. Pero tingin ni Cayosa, hindi malabong diversionary tactic lang din ito ng bise dahil sa patong-patong na issue na kinakaharap ng kanyang pamilya, kabilang na ang gera kontra droga. Nagbabalita mula sa Frontline, Caricator, News 5. Hindi ako maniniwala sa inyong balita na yan. Balita na ayaw ng tao sa drug war ni PRRD. Pakinggan mabuti ang instruction ni VP Sara kasi dito ay meron na siya talagang hudyat na dapat nating gawing mga Pilipino. Eto na. Sa akin at nagpapasalamat po ako sa pagprotekta nyo. Unang-una po kay Yusek Zulaika Lopez at sa lahat po ng mga
personnel ng Office of the Vice President. Lalong-lalo na po bukas dahil meron na naman pong hearing doon sa House of Representatives na ang Committee on Good Governance. Committee on Good Governance, mali ka dyan. Ako, BP Sara. Committee on Silipan yan eh. O, Committee on Harassment ata yan, BP Sara. Pagka parang nagkakamali kayo. But anyway, bantayan natin kasi maghihiring at sigurado haharasin nila. Mamaya, meron akong isasabihin sa inyo, meron akong nababalitaan, bulong-bulong, yung lalabanan nila ang rally dyan sa veterans. Nagpapasalamat din po ang pamilya ni Yusek Laika Lopez, lalong-lalo na ang kanyang ina na si Nina Tanglao, sa inyong tulong sa kanyang anak, sa inyong pagbabantay sa kanya. Alam po natin, malaki po yung trauma na pinagdadaanan niya ngayon. Minsan po nakakahawa dahil po sa harassment and threat to her life. Alam nyo po, masakit ito kasi ikaw wala kang kaso tapos ikukulong ka. Inosente ka tapos ikukulong ka. Gusto siyang ilipat sa Women's Correctional. Gaano kasakit po yan? Talaga po, hindi po naiintindihan na iba. Sinasabi, maarte-arte lang yan. Loko-loko, anong umaarte? Sa inyong mangyari, wala kang ginawa. Tapos bigla kang kakasuhan. Or, buti nga kung kakasuhan, walang kaso, bigla ka ikukulong. Arte? Baka maglupasay kayo dyan. That is unfair. Yan ay pang-aabuso sa kapangyarihan. Alam ko po, busy po kayo lahat. Lahat kayo kailangan maghanap buhay dahil Yes po, mahirap ma'am. ang buhay ngayon. Opo, tama Pero po. nandyan kayo para magpakita at magbigay ng suporta sa akin at sa opisina ng Vice President. Ay, wala pong problema. Ako po, kahapon galing ako dyan sa veterans at magpapalitan po kami, mga banateros at mga taga-SMNI na mga banateros ay pupunta dyan. Kung saan ang leading ni BP Sara, andyan po kami. Gusto ko lang ipaalala sa ating mga kababayan na ayaw natin ng kaguluhan. Na tayo ay may karapatan sa peaceful assembly. Yun. At tayo ay may karapatan na magsalita kung ano yung nararamdaman natin at gusto nating makita mula sa ating gobyerno. Yun, maliwanag yan Hindi lang diniretso na, oy, mag-rally na kayo dyan sa veterans, oy, mag-rally kayo sa EDSA, oy, mag-rally kayo dyan sa House. Pero ito, tayo po, sinasabi niya ay may karapatan sa peaceful assembly. Gawin lang natin mapayapa ito, okay? Pero ito po ay hudyat na. Hindi po nagsasalita si BP Sara. Yung huling Zoom namin, nakasama namin siya, nung galit na galit siya dahil ayaw papasukin ng ambulance. Sinasabi niya na, wala sa kalsada ang problema, nasa Malacanang. Pero ngayon, iba na. Peaceful assembly. Hudyat na po ito. This is, if not now, kailan pa? Ito na yon. Huwag na po nating palagpasin. Ito ay hindi po pananawagan ng rebelyon. Ito po ay karapatan ng bawat Pilipino. Peaceful assembly. So tayo po ay magkikita-kita, magpalitan tayo diyan sa veterans. Nananawagan po tayo. Nililinaw lang po natin ang sinabi ni BP Sara. Ito po ay go signal na. Ako'y naniniwala dapat na tayong pumunta dahil ito nga ay hudyat. Pero meron tayong nababalitaan. Ito masakit. Ang nababalitaan ko ay gagawin. Di umano. Kaya ito'y tanong ko sa gobyerno. Ito'y tanong ko kay Torre. Gagawin yung ginawa sa KOJC. Magpapadala ng libo-libo agad ng mga SWAT team na talagang ang hahaba ng armas. Nagsisimula na nga yan. Meron na nga nandoon. Pero dadami pa at dadami katulad nung siege na ginawa dyan sa Davao kay Pastor Tibuloy. At hindi lang yan. Magkakaroon din sila ng sarili nilang rally. Kung maaalala nyo po, ginawa yan ng EDSA 1. Doon sa mga kaedad ko, or mas matanda pa sa akin, naaalala nyo, nagtitipon na ang tao sa EDSA para patalsikin ang diktador na Marcos. Anong ginawa ng mga Marcos? Nag-rally din para labanan ang people power. Alam ko yan. Kasi bakit?
Yung mga kamag-anak ko nag-join pa dyan sa people power ni Marcos para labanan yung people power ni Cory Aquino. May mga kamag-anak ako dyan very, very active. Kaya alam ko yan, sa bayan po yan. Kaya medyo magulo. May mga time pa nga na talagang nagkakaharapan. So kailangan, kung meron tayong hakbang na gagawin, kailangan mabilisan. Kasi nasa kanila ang pera, nasa kanila ang makinarya. At gagamit ng dahas po ito. Dapat po marinig na po tayo agad-agad ng AFP. And sa tingin ko lang, okay? Tandaan nyo po itong sasabihin ko. Ito ay opinion ko. Pero ito ay posibleng mangyari. Lalabas lang ang AFP kung nakikita na nila marami na ang tao dyan. Yan po ang nadidinig natin. At posibleng lumabas ang AFP kung labis-labis na po ang pang-aabuso. Kaya hindi nila makontempt si BP Sara. Hulihin nyo si BP Sara. Sige, pakulong ninyo. Tingnan natin anong gagawin ng taong bayan. Hindi po tayo nagbabanta. Pero, again, peaceful assembly. Antayin po natin na makita na ipagtanggol ng mga AFP ang pang-aapi sa taong bayan. Sukdulan na po itong nangyayari. So, wag na po tayong hihinto. Kung talagang ayaw na natin, karapatan nating magsalita. Ang gusto natin makita ay genuine public service. Kung maalala nyo po, hindi ako sumama o sumali kahit sa anumang panawagan ng pagtanggal sa Pangulong Marcos sa kanyang pwesto. Bumisita ako sa rally ng Kingdom of Jesus Christ sa Bonifacio noon dahil nakiramay o nagkipagsimpatiya ako sa kanilang nararamdaman at hirap na pinagdadaanan. Ang Salamat lagi po. kong panawagan sa taong bayan ay hingin, idemanda sa gobyerno na ibigay nila ang serbisyo na karapat-dapat para sa mga Pilipino. Serbisyo na karapat dapat sa Pilipino, number 1. Simulan na natin sa mga campaign promises. Dapat po, pag ang politiko ay nag-promise na magbibigay ng 20 pesos per kilo na bigas. Budol yun, Sara, BP Sara, pasensya na po. Budol yun. Di na mangyayari ang 20 pesos. Nako. Dapat ay tinutupad yon dahil binoto ka ng mga tao base sa mga sinabi mo. Base sa mga kampanya mo. Kaya dapat Mamaya, antayin nyo po, pag-uusapan natin, tatanggalin na po ito, Vice Presidente si BP Sara. binibigay yan lahat. Kung ano man ang sinabi ng isang tao, ng isang politiko, ng isang kandidato sa entablado, dapat nakikita yan ng taong bayan. At higit pa, dapat ang nakikita natin. Tama. Ang pangako dapat tinutupad. Hindi ang pangako ay binabaon. Marcos, asan na yung mga pinangako mo sa stage nung kayo'y kumakampanya? Ikaw ay talagang walang kwentang presidente. Hindi ka marunong, wala kang alam, ikaw ay budol-budol, Marcos. Hindi tayo dapat naghihirap, hindi tayo dapat pinapahirapan, kundi dapat nagpapakitang gilas ang ating gobyerno na sila ang pinakamagaling pagdating sa hustisya at karapatan ng mga mamamayan at kabutihan, kaunlaran at peace, kalinaw, kapayapaan sa bayan. Ulitin ko, dapat hinihingi natin sa ating pamahalaan ang karapat-dapat para Yan. Ito po Ito'y pasimpleng, kasi Vice Presidente po to, unawain po natin siya. At ito ay panawagan ng hindi mailalagay sa alanganin ang mga Pilipino at pati siya bilang Vice Presidente. Siyempre, hindi niya sasabihin, magpunta na kayo sa veterans at mag-rally. Pero ako'y naniniwala
dapat hingin na natin ang ating karapatan at ang serbisyong dapat nating nakakamtan galing sa gobyerno diyan. Yan po ang punto niya. Diyan sa peaceful assembly. Hudyat, wag po nating kakalimutan. Kung hindi ngayon, wag na lang. Kaya simulan na natin. Sa isang maunlad at mapayapang lipunan. Mga kababayan, nararamdaman ko kung ano yung matagal nyo nang nararamdaman. Salamat, BP Sara. Sinubukan ko Hindi katulad ni Marcos manhid. Hindi niya ata alam kung anong nangyayari sa mundo. na Hindi ko alam bakit manhid yan si Marcos. magtrabaho. Magtrabaho ng maayos sa Department of Education dahil yun naman ang aking pangako sa inyo. Ginamit ko ang pangalan ko, Sara Duterte, Inday Sara Duterte. Sabi ko sa inyo, trabaho, edukasyon, mapayapang pamumuhay. Pero anong nangyari? Binastos ang budget, ang Department of Education. Hindi ko na kailangan magbigay ng ebidensya. Nakikita nyo sa General Appropriations Act, simula sa NEP, papunta sa GAB, papunta sa BICAM, papunta sa batas. Nakikita natin yon. Dapat hinihingi natin na matino ang mga namumuno sa atin. Sinabi nila, ako daw ay krung-krung. Ako daw ay baliw. Nako, marami Ako daw nagsasabi ay yan. wala sa tamang pag-iisip. Yung mga Ano bang panatiko ni sabi ko Marcos? sa inyong lahat? Psychological test, kahit ano yan. Neuropsychiatric test, kahit anong pang test yan. Gagawin ko yan. Dagdagan ko pa ng drug test. Pero dapat, magpa-drug test ang lahat ng mga nagtatrabaho sa Office of the President, Yun. sa Office of the Vice President, Yun. sa lahat ng opisina ng Senado, sa lahat ng opisina ng House of Representatives, sa lahat ng departamento ng ating bayan, ng ating pamahalaan. Yan, ito matindi ulit. Inulit niya, ito'y maliwanag na panawagan ni BP Sara. Magpa-drug test na kayo, Marcos. Ito hamon ko sa inyo, Marbil, Torre, at kung sino pa mga opisyal na matataas, generals. Bakit hindi nyo kayang hingin kay Marcos na magpa-drug test? Adik ba siya? Adik ba siya? Bakit hindi nyo mahingi? Kayo ang dapat pumuprotekta sa Pilipinas. Meron pong aligasyon na adik si Marcos. Merong aligasyon na adik ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Ito po ay karapatan ng taong bayan na ipagtanggol ninyo. Kung hindi ito totoo, patunayan ni Marcos. Bakit hindi ninyo mahingi na magpa-drug test? Kayong matataas dyan ang posisyon. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!